Dito naman tayo kay Jelly. So January 28 siya ng na-EI. So bali 45 days na siya simula ng na-EI natin. So pagmasdan din natin siya para may mga basihan kayo sa buntis na baboy or hindi buntis na baboy kung may pagbabago ba. So patayin lang natin si Jelly. So ayan. So ito 45 days old, 45 days after EI. So ayan. Mahirap, so sikip tayo dito. I-zoom out na lang natin yung camera natin. So yan. Yung dito niya, mapapansin nyo, 45 days, walang sign ng paglalandi, walang sign ng reheat, walang sign na, basta walang sign ng naglandi siya. Mapapansin nyo dito. Yung tiyan niya naman, medyo 45 days, medyo bumibilog na to. Bumibilog na. Yan. Yan. So bumibilog na siya. Tayo natin, yan. Yan, bumibilog na siya, oh. Ito, medyo halata na sa 45 days na after EI. So, ang pagkain natin isa't kalahating kilo, kaya medyo matagal natin ma-detect kung buntis ba ang baboy natin o hindi. Kasi kukunti lang pagkain natin sa mga inay natin. Isa't kalahating kilo po. So, ayan. Dito naman tayo sa pagitan ng hita. So, ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, 45 days since EI, so pansin na buntis siya. Pag masdan nyo yung mga dede niya, yan, hindi siya kulubot, hiwa-hiwalay na siya, at lumalaki na. So ayan po ang sign ng tinitingnan ko kung buntis ang baboy. So 45 days old po yan, 45 days after EI. So sa 45 days, hindi po ako tumitingin dito sa tagiliran niya. Sa kanyang katawan, dito po lagi ako tumitingin sa pagitan ng hita, mga kapigmate. Dito, yan. Diyan ako tumitingin sa baboy kung buntis or hindi. So, para may basihan kayo. So ito 45 days. Mamaya doon naman tayo sa nasa 50 or 60 days na buntis. Yan po ay si Jelly. So ang ginamit natin board dito ay Durok. Pure Durok o GP Durok ang ginamit natin na board dito. Sa harapan, hindi nyo mapapansin niya kung ganito yung tutok nyo ng camera or sa tagiliran. Sa likuran po ang tingin, mga kapigmate. So yan, tapos na tayo kay Jelly.